kasali nga din daw yan sa Davao Boys. 'Di ba? Kasali daw yan sa Davao Boys hindi naman sa atin galing yan. Galing yan sa investigasyon ng mga Senator, nag-imbestiga. ngayon po na itinuro na si Senador Bato Patungkol sa EJK. Ngayon, ito, pakinggan natin tong si Laila De Lima na magkakaso na daw dito nag-iisip na magkaso dito kay Bato de la Rosa na para sa akin, nararapat lamang. Senator, ngayon po na itinuro na si Senador Bato de la Rosa, no? Given na yung supposed to being ginawa niya noong siya ay PNP chief, kaya niyo ho ba siyang kasuhan? At least, no, para panagutin siya sa ginawa niyang panggigipit sa iyo noon? Pag-uusapan po namin yan with my lawyers early next week. Magkakaroon po kami ng meeting. And kasi nga ongoing na rin po talaga yung preparations ng mga ipa-file namin dun sa mga may kagagawa nito. And then kaya lang first time nga ito na nadawit publicly si Senator Bato. So pag we will discuss that. We will discuss that. Pati si Colonel Marvin Marcos, nabanggit din yun, di ba? Na supposed to be nabigyan pa daw ng pang-campaign money ni Kerwin Espinosa noong 2016 para doon sa misis daw niya na tumakbo. Yes, but it has something to do yung kay Colonel Marcos naman is yung involvement niya doon nga sa pagpatay sa tatay ni Kerwin Espinosa. I don't think Colonel Marcos is anyway involved doon sa tungkol naman sa falsely implicating me. Okay. Senator, let's talk about timing, ano? Kasi alam naman natin, naghain na kayo ng kandidatura niya no bilang first nominee ng mamamayang liberal, no? Alam din natin na si Senator De La Rosa is gonna have another go at it dyan sa Senado. Kung magfa-file po kayo ng kaso, hindi ho kaya maging komplikado ito at maisip lamang ng tao na hindi, politika lang yan, eleksyon lang kasi. Yung bang baka maibaba sa ganung klaseng diskusyon, something as important as this, no? Baka mailagay lang sa ganung klaseng alanganin na sitwasyon, Senator. Pwedeng may mga ganyan mag-isip, pero sa panig namin, hindi namin iniisip yan, yung mga political implications or mga ganyan na baka gamitin lang sa mga kandidatura and all. Kasi ginagawa na nga ho namin ngayon. Pinaprepare na ho talaga yan. Nung na-dismiss na po yung third case ko, nagsimula na po na pinag-aaralan ng aking mga abogado kung ano-ano ang mga kasong pwedeng i-file at kung sino-sino yung mga kakasuhan. At yung paghatakbo ko po as part of ML party list as a nominee of that was a last-minute decision. Nasabi ko na ho ata sa mga interviews ko na wala naman talaga akong plano tumakbo ni position 2025 elections. It's just that nagkaroon ako ng pagkakataon to make a decision last minute nung kinakausap na po ako ng mga kapartido ko, and then I did some discernment and also consultations. So nag-decide po ako. But this one is a different matter. This the search for justice, because I was a victim also of injustice, just like also the search for justice dun sa mga nabiktima ng war on drugs, whether or not may election, whether or not may mga political happenings ngayon, ay kailangan pa rin i-pursue ang katarungan, ang hustisya. That to me, that is even far more important than any political consideration or anything. Yung kay Kerwin Espinosa naman, di ko naman pwedeng masagot yan. Yung tungkol sa pagkakandidato niya for mayor, although I think I heard sa testimony niya kanina nung tinanong siya about that, willing naman pala siyang i-withdraw niya yung kanyang candidacy for mayor kung kakailanganin. So again, this is different. My search for justice, just like the search of the thousands of victims of the drug war for justice, are quite different from this whole electoral exercise. Nagkataon lang na ngayon naglalabasan. Itong Quadcom hearings, when did this start? A few months ago? So wala pa naman yung
election season or election period. So that is not at all a consideration. The fact that Senator Bato is running for re-election, malay ko ba na mag-ano uliyan si Kerwin Espinosa na lalantad siya at sasabihin na naman niya yung tungkol nga doon sa maling pagdadawit sa akin. Kasi as I said, dati na niyan sinabi dun sa cases niya. Yeah. Ngayon lang talagang publicly. Yes. All right. Thank you. Senadora, thank you so much po sa oras po na binigay nyo sa amin. Salamat po. Hindi po ito politically motivated o election motivated. Bakit? 2022 pa po, nung wala na si Digong sa pwesto, nag-recant na si Kerwin Espinosa ng kanyang mga sinabi doon po sa kaso laban kay Laila de Lima. Kaya nga napalaya si Laila de Lima. Hindi to politically motivated. Bakit? Noon pang 2022 ngayon lang naman nagkaroon ng pagkakataon na makaharap itong si Kerwin Espinosa sa Quadcom. Di ba? Hindi naman siya pinapatawag hindi siya pinapatawag. Di siya na nagpresenta. Nabanggit siya ni Espinido noong fourth hearing I think fourth hearing yon. Di pumunta na siya. Diba? Kaya dapat po talaga dito dating Senadora Laila de Lima, kasuhan nyo si Bato para magkaroon ng dala. Kuya Marvin, dapat po talaga wag na pabutin sa buta ng mga Duterte at mga aso niya. Huli na po dapat silang lahat para matahimik na ang buong Pilipinas. Tama. Pag nawala ang Digong Group at itong si Kibulok, tahimik ang bansa natin. Sikat ako. Hello ate. Shoutout sa'yo Sikat ako. Diba? Yan ang katotohanan yan. Mauricio Hurial, sabi niya, dapat ibalik ang hukom bitay dito sa Pinas. Maraming sinungaling na mga kriminal. At dapat tingin ko bumalik na rin tayo sa ICC. Kasi itong ginawa ni Digong, kaya pala tayo umalis sa ICC kasi para hindi siya mahabol ng ICC kapag lumabas na itong mga ginawa niya sa EJK war on drugs. Diba? Yun ang inagapan ni Digong. Kaya po umalis tayo sa ICC. Tinanggal niya ang jurisdiction ng ICC dito sa atin para nga naman makapag-dire-diretso ang happy-happy nila Bato, nila Bongo, nila Royina Garma, at ng ilan pang mga kapulisan na sangkot sa war on drugs. Itong si Karamat. Actually, naisip ko nga, sabi ko parang ang hirap ka ako noon kasi dun sa war on drugs na yun, napakaraming kapulisan ng sangkot, napakaraming personalidad ang sangkot, baka maubos ang mga pulis. Dahil halos sa karamihan ng pulis noon sangkot daw po sa EJK. Kawawa, di ba? Kawawa po ang ating mga kababayan. Di magkukulang ng pulis, tataas naman ang krimen. Diba kaya dapat pag-isipan po dito ang maayos na na pagsagot dito po sa issue na ito. Dapat po maigawa ng paraan na mapagbayad pero hindi naman po dapat maapektuhan ang ating mga kapulisan lalo na yung mga matitino katulad nila General Torre. Ngayon, puntahan po natin to. Okay, ito pa po yung isang balita. Ito kita nyo yung kay sinagot yan ni Bato de la Rosa, yung patungkol kay De Lima at Peter Lim. Hindi na kailangan takutin si Kerwin Espinosa upang umamin na siya ay isang drug lord. Sa mga mensaheng ipinadala ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga mamamahayag, sinabi nito na alam na sa bayan ng Albuerna na sangkot sa operasyon ng iligal na droga si Espinosa. Bukod dito, ang ama niya mismong si dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Jr. ang umamin na kapwa sila nasa drug business. Sa panayam sa telepono kahapon, tinawag pa ni Senador De La Rosa na sinungaling ang nakababatang Espinosa.
Paliwanag pa ng senador na nooy hepe ng Philippine National Police, isang beses lang niya nakausap si Kerwin nang puntahan niya ito sa kulungan. Ito ay upang kumpirmahin lang kung totoo ang inihayag ni Kerwin sa pagdinig sa Senado na tumatanggap noon sa kanya ng pera si Police Colonel Jovi Espinido. Kinagabihan nun, after the hearing, pinunta ko sa doon sa AIDJ, tinanong ko kung totoo ba yung sinabi niya. Eh sabi naman niya, masama lang daw loob niya dahil pinatay yung tatay niya sa loob ng kulungan, kaya niya nasabi yun. Ang totoo daw ay kapag tinitik siya si Espinido, kung may nangangailangan ng pera, papadala niya ng pera, hindi daw sumasagot. Ang sinasagot daw mga Bible verses. Yun ang niya, sabi niya. So yun lang ang so kung na-satisfied ako doon sa kanyang sagot, ay umalis na ako. Yun lang gabi na yun, nag-usap kami at wala na kaming pinag-usapan. Itinanggi rin ni Senador De La Rosa ang umano'y pagpilit Alangan namang umamin ka. niya kay Espinosa na idawit bilang drug lord protector ang nooy Senador Laila de Lima at ang negosyanteng si Peter Lim. Ayon sa former PNP chief, walang kinalaman ang hanay ng pulisya sa case build-up at paghahain ng drug cases laban kay De Lima dahil hawak lahat nito ng Department of Justice o DOJ. Wala rin anya siyang ideya tungkol sa drug business ni Lim at dating PNP General Vicente Loot. Dagdag pa ni Senador De La Rosa, si Kerwin Espinosa lang ang nagsabi na kumukuha siya ng supply ng illegal na droga kay Peter Lim at General Loot. Wala rin anya siyang motibo para idawit lalo si General Loot na isang kapwa PM Mayor. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rep. Siyempre, aamin ka ba, Senator Bato, di ba? Siyempre, hindi aamin yan. Kahit naman ano ang mangyari, di ba? Ganyan po yung mga tao na malalaki po ang kasalanan. Hindi po talaga yan aamin kahit ano pa ang mangyari. Kasi wala pong konsensya yan. Hindi katulad ni Garma na umamin. Diba? Kaya po etong si Bato, yung sinasabi niyang wala siyang paki kay De Lima. Oo, baka wala kang paki kay De Lima, pero yung amo mo na si Digong, may pakialam kay De Lima yan. Kinakalaban ni De Lima si Digong. O, di ang ginawa ni Digong, ipinasok sa issue ng droga. Kulong. Ganun po nangyari. Diba? Kaya, nako. Senator Bato, kung ako sa'yo, umattend ka na lang ng Quadcom, baka mabawi mo pa yung ano mo, yung katarantaduan na ginawa mo. Yung mga kasinungalingan mo. Diba? Umattend ka ng Quadcom, dun mo pakita tapang mo, hindi yung nagmamatapang ka sa kung saan-saan. Diba? Yun ang ano niya eh, yun ang dapat niyang ano dyan.